Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang tila sasampal sa mga kasinungalingan ng gobyernong Agbat dahil matapos nga ang kaluwat ng kontrobersyal na mga isyong ibinabato sa mga Duterte, partikular na kay Vice President Sara Duterte, ay sadyang nananaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Samantala, hindi na rin nakapagpigil pa at tila harapang sinampal ng kahihiyan ng Senate President na si Chis Escudero ang kasalukuyang Undersecretary na si Attorney Claire Castro matapos umano nitong patutsadahan at gawa ng samut-saring intriga ang mga Duterte na tila hindi na naaangkop sa kanyang trabaho bilang PCO ng palasyo. Gaano nga ba ito katotoo? Ating alamin. Tila nasampal nga ng kahihiyan at katotohanan ang bagong Undersecretary ng President Communication Office at vlogger na si Attorney Claire Castro matapos nitong tila araw-arawin ang mga Duterte sa kanyang mga vlog, lalong-lalo na sa kanyang mga press conference sa Malacanang upang gawan umano ng intriga at siraan lamang ang mga Duterte matapos itong magbigay ng isang pahayag na tila patama kay Senate President na si Chis Escudero patungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ngunit agad naman itong sinagot ng Pangulo ng Senado na si Chis Escudero na tila malaking sampal sa bagong Undersecretary ng Malacanang na si Attorney Claire Castro. Ayon niya sa naturang mga pahayag, kahit hindi pa tayo nagkakasala at hindi ko pa alam kung ano yung nagawa nating mali, ay patatawarin na niya tayo. Aminado po ako, excited ako every seconds of my life dahil mayroon po tayong task or obligasyon na dapat gawin para sa taong bayan at para sa bansa. Patawarin na lang natin siya, bago lang siya at baka excited pa, nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo. Duda ako na yung mga sinabi niyang ilan ay galing mismo sa Pangulo. Kaya naman panawagan nga ngayon ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media na kung hindi para sa taong bayan ang paglilingkod nitong si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, ay mas mabuti pang bumaba na lamang ito sa kanyang pwesto. Ayon niya sa kanila, Castro, umalis ka na dyan sa pwesto mo, isa kang malaking gulo dyan, wala kang hiya, sayang lang ang perang pinapasahod sa iyo, nakakahiya ka, kapit sa patalim. Minsan nga pinagtatawanan siya ng mga bias na media, wala siyang research, ang palaging punteriya niya ang mga Duterte. Castro, di ka bagay sa posisyon mo, panira ka sa Marcos admin, dapat mag-resign ka na lang, balik vlogger ka na lang. Attorney kayata nang laging talo ang kaso. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Okay, unahin natin to si Claire ha. Inamin, naniniwala, matatanggal si BBM at inaming basura na ang Pilipinas. Pag-usapan po natin. Ano raw ba ang nawawala sa Pilipinas? Pag-asa ng mga Pilipino o si VP Sara Duterte? Ako, hinahanap ni Claire si VP Sara. Sino ba raw ang nawawala sa Pilipinas? Pag-asa o si VP Sara? Yan po ang buwelta ng palasyo sa Vice matapos niyang sabing papunta na sa basurahan ang lagay ng Pilipinas. Nagbabalik si Maricel Halili. Lugmok na tayo sa kahirapan. It seems that we are working to go to the dumpster. No? As I said noon, As I said, we are on this road to perdition. Papunta na tayo sa basura. Ang sinabi ni VP Sara, we are on our way to dumpster. and on this road to perdition, somehow walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita. Totoo naman sinasabi ni VP Sara. Kayo ba? May nakikita kayong proyekto? Ako nakikita kong proyekto nila. Proyektong siraan ang Duterte. Mapatunayan ko, baka sasabihin fake news ako. Saan ka nakakita na yung tatay pinadala sa Hague, sa ICC, base sa illegal arrest? Tapos, yung anak, pinadadaan sa impeachment. Yung ba naman, katanga mo na lang kung hindi mo alam na talagang ang proyekto ng gobyernong ito ay proyektong Duterte. Isipin mo mag-anak, mag-ama, parehas ginigipit. Siyempre, aminin ba nilang ginigipit yan? Sabihin, hindi ko, sorry, hindi totoo yan, fake news ka, hindi ginigipit. Ano yun, tsamba lang? Mag-ama kakasuhan nyo? Naman?
Huwag yung binubola taong bayan. Alam mo, natuto na ang taong bayan sa pambubudol. Hindi na sila maniniwala. Diyan pa lang eh. Diyan pa lang, alam na natin. Yung ginawa kay Pastor Kibuloy, kaduktong din dito sa Duterte. Dahil alam nila, malapit na kaalyado si Pastor Kibuloy ng Duterte. Di ba? So, ewan ko lang sa inyo kung hindi nyo pa makita na wala nang proyekto. Meron ba kayo nakikita mga infrastructure? Bumababa ang presyo ng bilihin? Bumababa ang krimen? Anong bago sa Pilipinas? Ano? Bagong balita para sirain ng Duterte. Yan. Yan. Nararamdaman natin yan. Ang biradang ito ni Vice President Sara Duterte pinalaga ng palasyo. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas? Yun, hinahanap. Ha? Hinahanap ni Claire si BP Sara. O sige, tuloy. O sige. Anong gusto mo kay BP Sara? Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, baka mas lumala pa kung ang mga gaya raw ni VP Sara ang mamuno sa Pilipinas. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster? Ito, sabi niya, hindi ba mas lalong magiging mapupunta tayo sa dumpster? Ibig sabihin, mas magiging basura tayo. So ito, nadulas. Alam mo kasi minsan, ang kadaldalan, nilalagay sa lugar. Ano siya PCO siya pero ang PCO ay hindi para atake sa Duterte. Hindi para sagutin ng Duterte. Ipakita kung ano ang proyekto. Kita nyo na? Yan ang trabaho ng PCO. Ipakita kung ano ang ginagawa ng gobyerno. Para ipakita ang proyekto ng gobyerno. Hindi yung sagutin ng Duterte. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang proyekto ng gobyerno ay Duterte. Banata ng Duterte. Ultimo sa bunganga nitong maaling ito, Duterte. Sagutin ng Duterte. Nadulas siya. Kadaldalan. Ano sabi niya? Di ba lalo tayong mapupunta sa basura kung ang magiging presidente si BP Sara? Ang magiging leader natin? Di inaamin niyang nasa basura tayo ngayon. Ulitin natin. Baka sabihin nyo, niloloko kayo eh. Pupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin ay ang mga katulad. Ulitin. Pupunta tayo sa dumpster. Hindi ba mas magiging hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin ay ang mga katulad nila VP Sara? Sa akin galing. Fake news ako. Galing sa bunganga mo yan. Unless inedit yan ng frontline. Fake news sila. Nagbibigay lang ako ng komentaryo. Di na paamin ka na basura na. Totoo naman eh. Totoo naman na sinasabi ni VP Sara. Wala naman kayong nagawa. Even PCO, ang proyekto, Duterte. Ang Kamara, anong proyekto? Duterte pa rin. Diba? Jesus. Mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao. Marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Yan, ang ganda na sinabi niya. Pero bibigyan ko komentaryo yan, okay? Ano sabi niya? Marami pa rin umaasang Pilipino sa'yo. Naiintindihan ko yung mga sinabi kasi sa ibang na tatay niya nandoon at kailangan siya doon. Pero mas marami pa rin Pilipino na nangangailangan ng tulong niya bilang vice-presidente. Inaamin mo rin ba na matatanggal si Marcos? Kasi ano ba talaga ang pinakatrabaho ng vice president? Aminin na natin yung totoo lang. Spare tire ng presidente. Pag matitigok ang presidente, pag matatanggal ang presidente, o kung ano man mangyayari sa presidente, o kung hindi niya na kayang i-perform ang kanyang trabaho, sinong papalit? Vice President. So hanap kay BP Sara, pinauuwi mo siya. At maraming siyang trabaho dito. Anong trabaho sinasabi mo? Papalitan na ba si Marcos? Yan ba ay nadulas ka na naman, Claire? Nadulas ka na naman na parang pag-amin mo na matatanggal si Marcos sa madaling panahon? Sa lalong madaling panahon, matatanggal si BBM mo? Ganun ba? Kasi inalis na, wala na sa kanya yung DepEd. Inalis na nga yung mga pondo, even the intelligence funds ng Office of the Vice President. Paano gagalaw si BP Sara? Wala naman siyang posisyon sa cabinet. Wala na rin siyang pondo. Kakapiranggot. So pinauuwi mo dito. Gagampanan niya na trabaho? Anong trabaho? Papalitan si Marcos? Hindi ako sedition yan ha. Tama ba ako? Sige, pakisagot niyo dyan. Di ba? Inaamin mo na.
Bakit ka pauwi kay BP Sara? Nararamdaman mo na bang matatanggal si Marcos at kailangan ng palitan ni BP Sara? Nadulas ka na naman doon, ha? Attorney Claire. Presidente. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang PC para makipagtulungan sa legal team ng kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto ng International Criminal Court. Mismo ang Office of the President na rin ang nagbigay sa kanya ng travel authority hanggang Abril. Oh, binigyan naman siya ng travel authority ni BBM hanggang Abril. Bakit ba excited ka? Tapos na ba ang April? Ha? Claire? Eh di sana sinabihan mo yung amo mo, yung bossing mo, wag mo nang bigyan ng travel clearance. Ang problema kasi dito, siguro, obligado si Marcos bigyan ng travel clearance to kasi pag hindi niya binigyan ng travel clearance, magagalit na naman ang taong bayan kay Marcos. So, pero ayaw niyang nandoon si Sara. Di ba? Yan ang style ni Marcos eh. Hindi niya madiretso. So, bigyan niya. Pero anong gawin? Pahanap mo kay Claire. Pabalikin mo yung Claire dito. Dakdakan mo ng dakdakan sa media para bumalik yan si Sara. Diba? Yan ang style ni Marcos. Oh, anong patunay? Fake news ka. Oh, di ba? Ano sabi niya? Ayaw niya sa impeachment. Pero nagkaroon ng impeachment. Nangunguna pang nagpirma yung anak niya at saka kahuli-huling pumirma. Di umano. Si Tambaluslos. Ano ibig sabihin nun? Hindi pa papasukin ng ICC. Pero pinadala si Marcos, si PRRD ron. Di ba? Style ni BBM yan. Hindi niya aaminin. Kasi walang B. Walang B yan si Marcos. Oh, walang B. Umisip ko ano yung B? Backbone. Walang B yan si Marcos eh. Tapos, ihayaan niya yung iba magsalita. Diba? Pero paalala ni Castro kay VP Sara, may trabaho pa siya rito sa Pilipinas. Obligasyon po niya maging vice presidente. Anong trabaho ng vice presidente? Palitan ng presidente. Pag hindi na kaya, inaamin mo, matatanggal na si Marcos, naaamoy mo ba? Pero ito sa akin na. Hindi, ito, kasi sa dulo nitong balitan to sasabihin na wala pang sagot si BP Sara patungkol dito. Alam mo ito si Claire, parang walang puso. Dapat alam niya naman sa ating mga Pilipino, kahit sabihin may trabaho pa siya rito, pambihira kahuhuli lang ng tatay. Ano ka ba namang klaseng tao? Ano ka ba namang klaseng Pilipino? Yung tatay 80 years old, magse-celebrate ng birthday. Gusto mo iwanan niya? Asan ng puso nitong si Claire? Or inutusan to eh. Salita ni Marcos yan eh. Di ba? Kung hindi salita ni Marcos yan, tanggalin mo yan si Claire. Mali-mali ang sinasabi. Pero we assume na salita ni Marcos yan. Dahil hindi gumagalaw si Marcos, hindi niya inaalis yan. So ibig sabihin, siya mismo nagpasabi kay Claire. Yusek niya yan eh. Asan na ang puso mo, Marcos? Birthday nung matanda na nagsilbi sa Pilipinas. Nandoon ang asawa. Andoon na nga sila Kitty. Tapos pababalikin mo rito? Magbe-birthday? Anong klase kayong tao? Grabe naman ata ang kademonyuhan yan. Hindi ko po kayo iniinsulto pero para sa akin that is too much evil. Hindi na po ata tayo Pilipino. Yung ganyang klase. Yung ganyang klaseng puso. Hindi na wala na yung kapwa-tao sa atin. It's all about politics. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang vice presidente. No comment pa naman dito si VP Sara. Kaya no comment pa naman dito si BP Sara. Ako, kung papayuhan ko si BP Sara, hindi siya dapat magbigay ng komentaryo kay Claire. Ang dapat sumagot sa Duterte ay si Marcos. Dapat itong si BBM magkaroon ng yag, magkaroon ng B, magkaroon ng backbone, siya mismo ang sumagot sa Duterte. Huwag siyang magtago sa palda ni Claire. Hindi niya ka-level yan eh. Usap kayo, president sa vice president, magsagutan kayong dalawa. Huwag kang nakatago kay Claire. Hindi dapat sagutin ni BP Sara yan. Sino ba yan? Ang dapat sagutin ni BP Sara ang presidente. At ang dapat sumagot kay BP Sara ang presidente. Naduduwag eh. So until magkaroon ng tapang at pagkalalaki si Marcos, hindi dapat sagutin ni BP Sara. Hindi niya dapat sagutin.
Wala siyang obligasyon sagutin yan. Until kaya na ni Marcos tumindig sa sarili niyang paa.